Praise. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Praise Jesus Christ. Purihin si Kristo. That He is here with us Kasama natin siya and He gathered His holy people at pinagsama-sama niya ang mga taong banal every week, twice a week. tuwing linggo, 2 beses sa isang linggo. We're gathering to worship the name of Jesus. Tayo nagsama-sama purihin ang Panginoong Jesus. Amen. I start this day Nagsimula ako ngayong araw that I need to confess my sin to the church na kailangan kong sabihin ang aking kasalanan sa simbahan because I was talking with Dre dahil ako ay nakipag-usap sa akin. and I said that I don't want to sleep in the floor. At sinabi ko na ayokong mahiga sa sahig. And I talked later that it was a sin. At naisip ko kanina ito ay kasalanan. Why? Because Word of God say Dahil ang salita ng Diyos ay nagsasabi in the 2 Timothy, sa 2 Timoteo, join with me sumama kayo sa akin for suffering for the gospel of Christ. sa kahirapan, lalo na sa Ebanghelyo. Amen. Amen. Who wants suffer today? Sino ba ang gusto ding mahirapan ngayon? Any one of us who wants suffer? Meron ba sa atin dito gustong maghirap? In the 21st century, everyone wants suffer. Sa tuwing 21st century, lahat sila ay naghihirap. People want to have comfortable cars Ang mga tao ay gustong mga komportableng sasakyan, with aircon, na may aircon, with the heating on your seat, na nagpapainit sa kanilang likod, with very comfortable na chair. napaka-comfortable na upuan. So who want to suffer now? So, sino bang gusto ditong maghirap? They are giving us in restaurant lunch, Merong nagbibigay sa isang restaurant ng tanghalian. and we say, I will not eat this, I will not eat At that. sasabihin, ay, hindi ko kakainin to, hindi ko kakainin yon. I want vegetarian version. Gusto ko lang ng puro gulay. I don't like chicken. Ayoko ng manok. I don't like pork. Ayoko ng baboy. I don't like this, I don't like that. Ayoko nito, ayoko noon. So who want to suffer in So, this day? sino bang gustong maghirap ng ganitong araw? Other people say, I will not wear shoes Ang ibang tao sasabihin, hindi ako magsusuot ng sapatos. under Adidas or Nike. I will not wear. Kapag hindi ito Adidas o Nike, hindi ko ito susuotin. I will not wear other brand of clothes. Ayoko magsuot ng ibang brand na damit. So who want to suffer So, today? sino ba talagang gustong maghirap ngayon? Look until how sick level Tingnan natin kung gaano kasakit the church reached today, ang mga simbahan ngayon. and how sick reality we are Kung iisipin kung gaano siya kasakit, ano nangyayari, ang realidad ngayon, about that we don't want to suffer in anything. na ayaw nating maghirap sa kung ano ang bagay. Any one of you think that maybe Meron ba sa inyo na nag-iisip na kung sakali, God will call you to suffer for the preaching of His gospel? natatawagin ka ng Diyos para maghirap o maghirap para lang sa kanyang ebanghelyo? Any one of you talk that for the preaching of gospel, Meron din bang nag-isip sa inyo na pagtuturo ng ebanghelyo you will need to live under a bridge? na kailangan mong tumira sa ilalim ng tulay? I am ready to live under a bridge. Ako ay handang tumira sa ilalim ng tulay. I say yes to God. Sasabihin ko, oo sa Diyos. If He call me to live on the street Kung tinawag niya akong manirahan sa daan for the preaching of the gospel, para sa pagtuturo ng ebanghelyo, I'm ready for that. ako ay handa para dito. God didn't call me yet to live under a bridge, Pero ngayon, hindi pa naman ako tinatawag ng Lord na tumira doon. but God know that I say to Him yes, Pero alam ng Diyos na ako ay nagsasabi ng oo sa Kanya. because I know who I serve Pero dahil alam ko kung sino ang pinagsisilbihan ko, and I know for what I serve. at alam ko din kung ano kung ano ang aking
tinuturo. And this is gospel of Jesus At Christ. ito ay ang ebanghelyo ni Kristo. And today we need people like this At ngayon, kailangan natin ng ganitong tao who will say yes to Lord na sasabi ng oo kay sa Lord, sa Diyos, for suffering for His para gospel. sa kahirapan o hirap para sa kanyang ebanghelyo. So now I know that sleeping on the floor, Kaya ngayon, ang pagtulog sa sahig it's privilege for His gospel. ay isang pagkakataon para sa kanyang ebanghelyo. Amen. Hallelujah. Amen. This month we're in GHB. Ngayon na buwan sa GHB, We're entering for the month ito ay pumapasok tayo sa buwan where we'll be speaking a lot about Holy na kung Spirit. saan ay pag-uusapan natin ay patungkol sa banal na Espiritu. And the topic of today's service At ang ating pag-uusapan ngayon, is do not grieve a Holy Spirit. huwag nating pighatiin ang banal na Espiritu. And our verse will be Ephesians 4:30. English muna. Here, my love. There is. Okay. Amen. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. At huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Amen. This is our points which we are talking. Yeah. That's The it. points note, we don't have to put the points Yeah. of the sermon. No points. Only Only this, yes. Only Yeah. title. Yes. So, the first point which we'll be talking about is love of the Spirit. Ang una nating pag-uusapan, kundi ang pagmamahal ng banal na Espiritu. But before we start this, I would like to explain Pero bago natin simulan, ang gusto kong ipaliwanag, what is the difference between angry and grieving. ano bang pinagkaiba ng galit at pagdadalamhati? Because to be angry, it means that you are mad. Dahil ang ibig sabihin ng magalit, ibig sabihin nito ikaw ay galit. For example, someone make you very mad Halimbawa, yung ibang tao na galit sa'yo and you are angry on him. o nakagalitan mo. And the difference between grieving someone, At ang pagkakaiba nito sa pagdadalamhati sa ibang tao, if someone love you or if you love someone kung merong nagmamahal sa'yo o may mahal ka, and you make him sad, at nabigyan mo siya ng pagkalungkutan, you are grieved on him. ikaw ay nagdadalamhati sa kanya. For example, I love Dre, Halimbawa, mahal ko si Dre, and when she made me sad, at kapag pinalungkot ko siya, I can be grieved, ako ay magdadalamhati, but I try to not be angry. pero susubukan kong hindi ako magalit. Because to be angry, it's very bad. Dahil ang magalit ay napakasama. But the grieving is only temporary. Pero ang pagdadalamhati ay saglit lamang, When someone who you love lalo na kung meron kang taong mahal make you sad, na nagpalungkot sa'yo. this is the difference. Ito ang pagkakaiba. If you know that someone is grieving because of you Kung alam mo na merong nagdadalamhati dahil sa kagagawan mo, and because you make him sad, dahil siya ay pinalungkot mo, your heart is touched. ang puso mo ay maaantig. Because this person love you Dahil itong taong ito ay nagmamahal sa'yo, and you make him sad at pinalungkot mo siya, and he grieve on you. at napighati siya. So you are touched by this. So kaya ikaw ay maaantig dito. And Holy Spirit is a dove, how he talked before. At ang banal na Espiritu ay kagaya nga ng kalapati kung kailan saan natin napag-usapan. And we don't want to make a Holy Spirit grieving At ayaw natin na ang banal na Espiritu ay magdalamhati. because we treat him harshly and ungrateful. Dahil minsan tinuturing natin siyang malupit at hindi mapagpasalamat. And because Holy Spirit is like a dove, At dahil lang nga ang banal na Espiritu ay kagaya ng kalapati, and as we know, if we do it sometimes on the dove like this, kaya minsan ginagawa nating tapakan ng kalapati, dove will escape. ang kalapati ay aalis. It doesn't mean that Holy Spirit is have fear or something like this, Hindi naman ibig sabihin nito ang banal na Espiritu ay may takot dito, but by our harsh and ungrateful behavior, pero dahil nga sa pagpapakita natin ng kalupitan at hindi mapagpasalamat, Holy Spirit can leave us Ang for banal some na time, Espiritu. temporary. ang banal na Espiritu ay iiwan tayo panandalian. So I would like to speak about love of the Holy Spirit in Kaya the ngayon- first point, Kaya ngayon gusto kong sabihin sa inyo ang unang puntos ang pagmamahal ng Espiritu. because Sa once Spirit. as we know that
someone is love you, for example, our husband, our wife, Dahil kapag alam naman natin na may nagmamahal sa'yo, halimbawa ang iyong asawang babae, it's the first important reason to not make him grieve. ito ang pinaka-importanting rason na huwag natin siyang bigyan ng pighati. And we know that Holy Spirit loves us a lot. At alam naman natin ang banal na Espiritu Santo ay mahal tayong So this is marami. first reason in our heart to not make him grieving. Kaya ito ang pinakaunang rason na huwag nating pighatian ang banal na Espiritu. Love of Holy Spirit to us is great. Ang pagmamahal ng Espiritu ay napakadakila. He loves us even before the world was created. Mahal niya tayo kahit hindi pa nasisimula ang likhain ng mundo. Once we have been in our mother womb, He already loves us. Simula nang tayo ay napupunan pa ng ating magulang, tayo ay minahal na niya. Even before we were Christians, Kahit ngayon na hindi pa tayo, bago pa tayo maging Kristiyano, in our youthful time, nang tayo ay kabataan, where we were so rebellious to that, na kung saan tayo ay mapaghimagsik sa Diyos. Holy Spirit already loves us. Ang banal na Espiritu ay minahal niya na tayo. How many Holy Spirit works in us so many times. Maraming beses nang naggumalaw ang banal na Espiritu sa atin. When we rejected Him in our life, Lalo na nung panahon na tinanggihan natin siya. because of His love, Dahil sa kanyang pagmamahal, He didn't reject us. hindi niya tayo tinanggihan. Many times we put ourselves in fire, Maraming beses na nilalagay natin ang ating sarili sa mga apoy. but because His love, Pero dahil sa kanyang pagmamahal, it stopped the fire. siya ay pinapatigil niya ang apoy. Holy Spirit was working in us. Ang banal na Espiritu ay gumagalaw sa atin. Doesn't matter for our rejection to Him. Hindi importante ng ilang beses nating tinanggihan siya. His great love was working in us. Ang kanyang dakilang pagmamahal ay gumagalaw sa atin. And He said, I will have you. At sinasabing, sa akin ka, akin siya. I will have you even you are not accept sometimes. Akin kukunin ikaw kahit hindi mo ko tinatanggap. I will change your heart. Babaguhin ko ang iyong puso. I will not let you go Hindi ko siya pakakawalan. until I will make you trophy of my mighty power to save. Hanggat hindi ko siya ginawang tropeyo ng aking kapangyarihan para magligtas. Holy Spirit is the one who by His love Ang banal na Espiritu ang isa kung saan sa kanyang pagmamahal guided us to Jesus. na ginabayan tayo kay Jesus. It is Holy Spirit who show us Jesus' cross. Ito ang banal na Espiritu na nagpakita sa atin ng krus. It is Him who opened our eyes to Savior. Siya ang nagbukas ng ating mata para sa ating tagapagligtas. It is Him who give us understanding why Savior died for us. Siya ang nagbigay sa atin ng kaunawaan kung bakit ba tayo niligtas ni Kristo. It is Him who opened our ears Siya ang kung saan nagbukas ng ating mga tainga for the grace, for the voice of grace. mula sa kanyang tinig ng grasya. I remember how stupid I was in my youthness. Natatandaan ko kung gaano ko kamali nung mga panahon na yon. When the first time I hear the gospel in my life, Nung unang beses kong napakinggan ang ebanghelyo sa aking buhay. when I was 18 years old, Nung ako ay 18 anyos, when someone answered me for all my questions in my heart, na kung saan isang tao ay lahat ay sasagot sa lahat ng tanong sa aking puso. but I wait another 7 years Pero naghintay pa ako ng 7 taon to accept Jesus in my para life. lang tanggapin si Jesus sa aking 7 buhay. years, Holy Spirit strongly talked to me, 7 taon na palaging nangungusap sa akin ng banal na Espiritu. but I didn't want to hear Him. Pero ayaw ko siyang pakinggan. Was going deeper and deeper in sin. Ako ay palalim ng palalim sa aking kasalanan. But Holy Spirit don't give up on me. Pero ang banal na Espiritu ay hindi sumuko sa akin. And He correct me all the times. Siya ay nagtuwid sa akin sa maraming oras. We should wonder of this mighty power of Holy Spirit. Dapat isipin natin kung gaano kapangyarihan ang itong banal na Espiritu. We are wonder about Jesus in manger, Minsan iniisip natin na si Jesus na kung saan nasa sabsaban. but how much we should also wonder about the Holy Spirit Pero dapat ganun din natin kalaki isipin ang banal na Espiritu who is coming down from na heaven, kung saan bumaba mula sa kalangitan and by His love at sa kanyang pagmamahal, is willing to teach us more and more. siya ay handang magturo sa atin ng marami. It is
power of Holy Spirit and His love, Ito ay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo at ang kanyang pagmamahal. which lifted us up Na kung saan siya ang nag-angat, whenever we were broken. lalo na sa panahon na tayo ay nasasaktan. It is Him who comforted us Siya ang kung saan nag-aaliw sa atin, whenever we were about to give up. lalo na sa panahon na tayo ay susuko na. It is Him who take care of us Siya ang nag-aalaga sa atin, whenever we were bleeding. lalo na kung tayo ay nagdurugo And He put plaster of promise at nilagyan ng tapal na pangako of our wounds ng ating mga sugat so we can be healed. na upang tayo ay gumaling. It is Holy Spirit and His love Ito ang banal na Espiritu at ang kanyang pagmamahal who always is ready na palaging handa to lift us up. na iangat ka palagi. It is true God compassion Ito ay totoo na sa pamamagitan ng habag ng Diyos that the one who is living in heaven na kung saan isa na nakatira sa langit is able to stop his life ay handang itigil ang kanyang buhay and come down to us at bumaba para sa and atin comfort us. para lang aliwin tayo. He always enlighten our ways Palagi niyang liliwanagan ang ating daan, whenever we have been in the darkness. lalo na sa panahon na tayo ay nasa kadiliman. We have so many reasons to love Holy Spirit. Maraming rason para mahalin ang banal na Espiritu. And because we have so many reasons, At dahil nga marami tayong rason, we should not grieve Holy Spirit in our life. huwag nating bigyan ng pighati ang banal na Espiritu sa ating buhay. If we read Romans 8:26, Kung babasahin natin ng Romans 8:26, in the same way the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. Amen. Amen. So as we can see, in all our disabilities, Kaya nga makikita mo sa mga panahon ng ating kapansanan, in all our prayers, sa lahat ng ating mga panalangin, whenever we bow down sa tuwing tayo ay naluluko for the prayer para sa panalangin, and we don't know what to pray, at hindi natin alam kung ano yung nais nating ipanalangin, and suddenly in our mind at minsan sa saglit sa ating isip, we have words of prayer. meron tayong salita ng panalangin. It is Holy Spirit and His Word Ito ang banal na Espiritu at ang kanyang salita who coming down and is praying for na us siyang bumababa at nananalangin para sa atin to worship Jesus Christ in us. upang sambahin si Jesucristo sa atin. Do you remember how many times you moved in spirit Naaalala mo ba kung maraming beses na kumilos sa iyo ang banal na Espiritu? and your prayer was so powerful? At ang iyong panalangin ay napakamakapangyarihan? It is work and love of Holy Spirit Ito ay ang galaw, agawa ng banal na Espiritu who work in you. na kumikilos sa iyo. That's why we should not sin Kaya nga dapat hindi tayo nagkakasala and grieve the Holy Spirit at pighatiin ang banal na Espiritu by whom we are sealed. na kung saan tayo ay naselyuhan. Another proof of His love Isa pang patunay ng kanyang pag-ibig is that He chose to dwell in our hearts. na pinili niya na manahan sa ating puso, He who lives in the heaven, na siyang naninirahan sa langit, He chose the place in our breast pinili niya na manirahan sa ating dibdib by His love sa pamamagitan ng kanyang to pagmamahal. come down from heaven Bumaba mula sa kalangitan and live in our at hearts, manahan sa ating puso. in the hearts which are very often impure and unclean. Ang mga puso na kung saan maraming o madalas na nag-iisip ng marumi, He still loves us pero nananatili ang kanyang pagmamahal sa and He atin. chooses to love within us. At pinili niya na mahalin pa rin tayo. How many times we watch by our eyes Ilang beses ba tayong nagnunood sa ating mga mata? the things which are dirty, Mga bagay na nagpaparumi, the things which are not holy, mga bagay na hindi ka banal-banal. and we press the Holy Spirit to watch this with us. At pinipilit natin ang banal na Espiritu na sumama at manood din sa atin. We are temple of Holy Spirit, Tandaan natin na tayo ay templo ng banal na Espiritu. and we let our eyes At hayaan natin ang ating mata to watch impure things. na hinahayaan natin ang ating mata na manood ng mga maruming bagay. Holy Spirit
love is so great. Ang pagmamahal ng banal na Espiritu ay napakalaki. And I'm afraid that we speak too much of love of Kaya Christ, nga natatakot ako na minsan tayo ay nagsasalita ng sobra patungkol naman kay Jesus. but only little At kakaunti lamang about the love of Holy Spirit. patungkol sa pagmamahal natin sa banal na Espiritu. I don't want to glorify one person of Trinity more than another, Ayoko naman ng luwalhatiin natin ng isa lang na Trinity more than sa iba. but as much as we love Jesus for His cross, Pero kung gaano natin kamahal si Jesus sa krus, we should love Holy Spirit for His dapat actions. mahalin din natin ang banal na Espiritu mula sa kanyang mga gawa. Amen. Amen. We talk a lot about love and grace and tenderness Marami nating pinag-usapan ang kanyang pagmamahal at kalambutan and faithfulness of Christ. at ang kanyang katapatan kay Kristo. But why we don't say the same about the Holy Spirit? Pero bakit ba natin hindi sinasabi ng kaparehas patungkol sa banal na Espiritu? Which gives us a great mercy. Na kung saan nagbigay din sa atin ng napakadakilang kaawaan. When He loves us whenever we reject Him many times. Na sa panahon na mahal niya tayo, ilang beses natin siyang tinanggihan. He showed His love many times to us. Pinakita pa rin niya ang kanyang pagmamahal ng maraming beses. And we should speak openly about His love to us. At dapat laging nating banggitin ang kanyang pagmamahal ng mas madalas. Same as we speak about love of Jesus. Kagaya ng pagmamahal natin kay Jesus. Amen. Amen. So the second point, we will talk a little bit about a seal of Holy Spirit. It is by the Holy Spirit we are sealed. As our main verse say, by the Holy Spirit by whom we are sealed. Okay, ang pangalawa nating puntos kung saan ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo tayo ay natatakan. Amen. Amen. Holy Spirit Himself is a seal. Ang Espiritu Santo mismo ay isang tatak. Because the verse telling by the Holy Spirit by whom you are sealed. Dahil ang bersikulo mismo ang nagsabi na tayo ay natatakan. So this seal is confirming Kaya itong tatak na ito ay nagpapatunay that we are children of God. na tayo ay anak ng Diyos. Never ask if you have Holy Spirit in you. Kaya kung ikaw ay may banal na Espiritu sa'yo, Because you should know if you have Holy Spirit in you. dahil dapat alam mo kapag meron kang Espiritu Santo sa'yo, How you see that you have Holy Spirit in you. paano natin malalaman na meron kang banal na Espiritu? Because He is correcting you every day. Dahil siya ang nagtutuwid sa'yo araw-araw. If you heard His voice at least one time in your life. Kapag narinig mo ang kanyang tinig isang beses sa iyong buhay, For example, whenever you were about to sin. halimbawa kapag sa panahon na ikaw ay magkakasala ka And you na, heard the voice in you. at narinig mo ang banal na tinig sa'yo, Don't do that. huwag mong gawin yan. It is voice of Holy Spirit. Ito ay tinig ng banal na Espiritu. And it will guide you to Jesus if you are not At Christian. ito ay naggagabay sa'yo kung ikaw hindi Kristiyano. And if you are already Christian, At kung ikaw naman ay Kristiyano, it will be correcting you to be more and more like Jesus. siya ang magtutuwid sa'yo ng mas marami pa patungkol kay Jesus. So this is seal of Holy Spirit, Kaya ito ang tatak ng banal na Espiritu which is confirming in us that we are children of na God. nagpapatunay para sa atin na tayo ay anak ng Diyos. How He know that our inheritance papers Paano nga ba natin malalaman na ang ating pangakong papel are true ay totoo? and we became the citizens of heaven? Na tayo ay naging mamamayan ng langit? Because we know that Holy Spirit is in us, Dahil alam natin na ang banal na Espiritu ay nasa atin and we know that we are sealed by Holy Spirit. at alam natin na tayo ay naselyuhan na ng banal na Espiritu. Amen. Amen. The same how we are signing our church in GHB. Kagaya din ng kung paano natin pinirmahan ang ating simbahan, That this chair belong to us. ng ating mga upuan na ito ay nabibilang sa atin. The same like a farmer is marking his tools. Kagaya din ng isang magsasaka kung saan pinipirmahan o minamarkahan niya ang kanyang mga kagamitan So they cannot be stolen. na para hindi ito manakaw. The same Holy Spirit put arm of God on our hearts. Kagaya din ng banal na Espiritu na kung saan naglagay din ng marka ng arm of God And He said, you shall be mine. na sinasabing ikaw ay para sa akin. He sealed us. Tayo ay tinatakan So we are now
belonging to God. Kaya ngayon, ikaw ay nabibilang na sa Diyos. And Holy Spirit is our seal. At ang banal na Espiritu ay ang ating tatak. And Amen. this seal have three meanings. Kaya ang selyong ito ay may tatlong kahulugan. First is a seal of attestation, Ito ay yung una, ito ang selyo ng pagpapatunay. which is confirming that we are children of God. Na ito ay nagpapatunay na tayo ay anak ng Diyos. Like sometimes some food have a stamp of attestation. Nakagaya minsan ng mga pagkain, kailangan din nila ng tatak na nagpapatunay. Same way we are attested Ganon din tayo na kailangan tayo na dapat ay patunay that we are children of God. na tayo ay anak ng Diyos. It is sealing of appropriation, the second. Pangalawa, ito naman ay ang selyo ng paglalaan. That is telling us that we are belonging to God. Na tayo naman ay nagsasabi na tayo ay nabibilang The sa same Diyos. like a shepherd Kagaya din ng isang tupa is marking his sheep. na kung saan natatakan sa kanyang ng mga tupa. So he know that these sheep belonging to his flock. Kaya alam ng isang pastol na itong mga tupang ito ay nagabahagi sa kanya, nabibilang sa kanya. The same we are marked Kagaya din ng isang marka that we are belonging to God na tayo ay nabibilang sa Diyos. and that we are belonging to his flock. At tayo ay nabibilang sa kanyang mga tupa. And the third seal is seal of preservation. At ang pangatlong selyo, ito ay ang pag-aalaga. The same like in this world we are sealing documents sometimes Nakagaya din ng kanyang salita na minsan nasaselyuhan ang mga dokumento so that they will be preserved until they will be opened. at iniingatan hanggang sa mabuksan ang mga ito. The same is with us that we are preserved Ganon din sa atin na kailangan nating matatakan para tayo ay pangalagaan by the sealing of Holy Spirit. sa pamamagitan ng selyo ng banal na Espiritu. So we are preserved So kaya tayo pinangangalagaan until the second coming of Christ, hanggang sa pagdating ng pangalawa ni Kristo. when everything which has not the sealing of Holy Na Spirit kung saan ang lahat ay hindi naman lahat ay matatatakan, will be burned. ay masusunog. This is another reason which we should love Holy Spirit in Kaya our nga ito life. yung pangalawang rason na kailangan nating mahalin ang banal na Espiritu sa ating buhay. Amen. Amen. And the third and the most important point of our sermon today At ang pinaka-pangatlo na napaka-importante nating pagtuturo ngayong umaga, is grieving of the Spirit. ang pagdadalamhati ng banal na Espiritu. How we can grieve Holy Spirit in our life. Paano ba natin binibigyan ng pighati ang banal na Espiritu sa ating buhay? First of all, when He is speaking to us Unang-una kapag siya ay nangungusap na sa atin and when He is correcting us at siya ay nagtutuwid sa atin and we don't listen His voice, at hindi tayo nakikinig sa kanyang we can grieve boses, Holy Spirit. ating pinagpipighatian siya. We can grieve Holy Spirit by unclean thoughts. Okay, pinagdadalamhati natin ang banal na Espiritu sa ating maduduming pag-iisip When we are full of unclean thoughts and we don't stop them, at punong-puno tayo ng maduming isip at hindi natin ito mapigil. that's how we can grieve Holy Spirit. Ito yung mga paraan kung bakit natin binibigyan ng pighati ang banal na Espiritu. If we set our heart and our mind Kung nilaan na natin ang ating puso on everything what is evil, sa lahat ng mga bagay na mga masama, you can grieve Holy Spirit. pinagpipighati mo ang banal na Espiritu. If we let our hearts for lust, Kung nilaan mo ang iyong puso para sa pagnanasa, we can also grieve Holy Spirit. pinagpipighati mo din ang banal na Espiritu. If we commit sin, Kung ikaw ay nagkasala if we bring disgrace for our faith, at ikaw ay walang grasa sa iyong pananampalataya if we say everyone that we are Christians, at sasabihin mo na lahat tayo dito ay Kristiyano, but our life is not confirming that Pero- we are Christians. pero ang ating buhay, pagpapamamuhay, pagsasabuhay ay hindi naman nagpapatunay. People see that we said that we are Christians, Makikita ng mga tao na sinasabi natin na tayo ay Kristiyano, but our behavior is totally not as a Christian pero ang should ating do. pag-uugali ay hindi kagaya naman talaga ng totoong Kristiyano. If we are Christians, Kung tayo ay Kristiyano but we are guiding other to sin, at ginagabay natin ang ibang tao sa kasalanan, we can also grieve Holy Spirit. maaari din nating pighatiin ang banal na Espiritu. If we neglect prayer and reading the Word of God, Kung nakakalimutan natin ang panalangin at pagbabasa ng kanyang salita, if we never do good into this world, at hindi ka gumagawa ng mabuti sa mundong ito, if we live
for our own life but not for Christ, at ikaw ay namumuhay lang para sa sarili mo at hindi para kay Kristo, all of these things can grieve Holy Spirit. ang lahat ng mga bagay na ito ay magpibibigay pighati sa banal na Espiritu. For example, you spend a lot of time Halimbawa, ikaw ay naglaan ng maraming oras to watch things on your smartphone at manood ng maraming bagay sa iyong mga cellphone, smart cellphone. instead of spending time with God. Sa halip na ikaw ay magbigay laan sa salita ng Diyos. That's how you can grieve Holy Spirit in your life. Ito ang mga paraan kung bakit mo binibigyan ng pighati ang Espiritu. When you have more activities in your life Na marami kang gawain sa iyong buhay, than time for God, more than higit pa sa oras sa Diyos, you are grieving Him ikaw ay nagpipighati sa Kanya. because God see that your love Dahil nakikita ng Diyos ang iyong pagmamahal to the world sa mundo is bigger than to Him. ay malaki pa kaysa sa Kanya. When we put a lot of effort to do something Kapag nagbigay tayo ng lahat ng lakas natin sa isang bagay, for the person which we are loving, lalo na sa tao nating mahal natin, and then we see that this person is not appreciate that. at makikita natin tong tao na to ay hindi naman niya pala pinapahalagahan. We do something for the person which we love so much, Marami tayong ginagawa na sa taong ito na mahal natin. but this person always turn his back Pero itong tao na to ay laging tumatalikod sa'yo and don't appreciate what we did. at hindi niya napapahalagahan ang iyong mga ginagawa. Then we are sad, Kaya ngayon, tayo ay malungkot and then we are grieved. at tayo ay nagdadalamhati. And the same is with Holy Spirit. Ganon din sa banal na Espiritu. When we don't see the love which Christ give us, Kapag hindi natin nakikita ang pagmamahal ni Kristo na ibinibigay sa and when we atin, don't appreciate that He died for our sin on the cross, at hindi natin pinapahalagahan na siya ay namatay para sa atin, Holy Spirit can be grieved. ang banal na Espiritu ay nagdadalamhati. We can grieve Holy Spirit by unbelief. Pinagpipighati natin ang banal na Espiritu dahil sa mga hindi nananampalataya, ang naniniwala. If any kind of unbelief is starting in our Kung hearts, meron mang hindi paniniwala na nagpapatalikod sa ating puso, especially that Christ cannot save you, lalo na kapag pag ang pagkaalam nila ay ang si Kristo ay hindi magliligtas sa iyo. if you any time in your life you think, oh, I'm not sure if Christ really can save At me, minsan iisipin mo, hindi ako sigurado kung talagang si Kristo ay ligtas ba ako? that's how you can grieve Holy Spirit in your life. Ito ang mga bagay na kung saan pinagbibigyan natin ng dalamhati ang banal na Espiritu. And now, what happened if you grieve Holy Spirit in your life? At ngayon, ano nga ba ang mangyayari kapag binigyan natin ng dalamhati ang banal na Espiritu? Firstly, after He grieved Holy Spirit many times in your life, Unang-una, kapag marami ng beses na binigyan mo ng pighati ang banal na Espiritu, firstly, He will still stay in you unang-una, mananatili pa rin naman siya nandyan sa'yo. because His love is so great. Dahil ang kanyang pagmamahal ay dakila. But when you will be continuing and continuing Pero kapag ikaw ay paulit-ulit to grieve Holy Spirit in your life, nabigyan ng dalamhati ang banal na Espiritu sa iyong buhay, the dove which is living in you, ang kalapating ito na naninirahan sa iyo, he decide to fly away. siya ay magdedesisyon na umalis o lumipad. He live his life in you, Siya ay iiwan ka niya, but his presence will be taken away. pero ang mananatili siya sa iyo, pero ang kanyang presensya ay malayo na. The same like a dove is living in some cage, for example. Kagaya din ng isang kalapatin na kung saan siya ay naninirahan sa kanyang tahanan. You will see that this place is the place where dove was living. Makikita mo na ito ang lugar para kung saan yung kalapati ay naninirahan. But his presence is not anymore there. Pero ang kanyang presensya ay hindi naman nanatili doon. Then Holy Spirit will suspend His instructions to you. Kaya sususpindihin niya ang lahat ng mga instruction niya sa iyo. He suspend His voice in you. At isususpindihin niya ang kanyang mga sinasabi sa iyo. You will read Word of God, Mababasa mo nga ang salita ng Diyos, and you cannot understand it anymore. pero hindi mo na ito maiintindihan kailanman. You will pray on our knees, Ikaw ay mananalangin na nakaluhod, but there will be no answer. pero walang sagot. You will try to learn. Susubukan mong matuto. You will come for the sermon on Sunday service, Ikaw ay makikinig, lalo na dito sa pagtuturo ng araw ng linggo, but you will learn nothing. pero wala kang mauunawaan. When someone asks you in the evening, Kapag isang tao sa iyo ay nagtanong ng isang gabi, what did you learn from the Sunday service? ano bang natutunan mo
sa araw ng linggo, you will say, I don't remember. sasabihin mo, hindi ko naalala. The person who is filled with the presence of Holy Spirit, Ang tao kung saan punong-puno ng presensya ng banal na Espiritu, at least he know the topic on what was preached. at least alam niya kung ano ang natutunan, kung ano ang naituro. And at least he know at some points. At least alam niya ang mga ibang mga puntos. I don't ask you to know everything from that. Hindi ko naman hinihingi sa inyo na alamin niyo ito lahat. But if Holy Spirit is in us, Pero kung ang banal na Espiritu ay nasa atin, always something, even little, palaging sa atin ay kahit na maunti, will remain in our ay hearts. mananatili sa ating puso. And before, when we were filled with Holy Spirit presence, At bago tayo mapuno ng banal na Espiritu na presensya, we were dancing like a David in the front of ark. tayo ay kagaya ni David na kung saan sumasayo sa harapan ng arko. But now we are sitting like a Job Ngayon ay tayo ay nakaupo na kagaya ni Job, in ash pit, na kagaya ng naghihirap, and we scrub our wounds. na kung saan natin ay kinakamot natin ang ating sugat. Before the light of candle of Holy Spirit, Dati ang bago ang liwanag ng liwanag ng banal na Espiritu was around us. na nasa paligid natin. But now we are left in the darkness. Ngayon tayo ay naiwan kung saan doon sa kadiliman. He take away all his spiritual power. Inalis niya lahat ng kanyang spiritual na kapangyarihan. Before we can do many things, Dati marami tayong nagagawa, but now we can do nothing. pero ngayon wala na tayong nagagawa. Before we were able to fight with Philistines like a Samson, Dati kaya nating lumaban sa mga Pilisteo kagaya ni Samson, but now Delilah arrived pero dahil dumating si Delilah, and make us blind or weak. na kung saan tayo ay nagbigay bulag at tayo ay napanghinaan. His light and his comfort and his joy Ang kanyang liwanag, ang kanyang pagiging komportable at kagalakan, and his spiritual power at ang kanyang spiritual na kapangyarihan are gone now ay nawala and are taken away. at inalis. Fruits of our love to others Ang ating bunga para sa pagmamahal sa ibang tao are not seen anymore. ay hindi na muling nakikita. And our hope in Jesus Christ At ang ating pag-asa kay Kristo is turned into the fear. ay nagiging takot na lang. And the same as we as a private person At kagaya din natin bilang private na tao, can grieve Holy Spirit, ay maaari ding magbigay dalamhati sa banal na Espiritu. the same as all body of Christ as a church, Katulad din ng mga tao bilang sama-sama we can ng grieve Holy simbahan, Spirit. maaari din tayo magbigay ng dalamhati sa banal na Espiritu. And I see that also in Poland and in Philippines. At minsan nakikita ko ito sa lugar ng Poland at sa Pilipinas, When I come here, I was surprised na kung dumating ako dito ako ay nagulat. how many churches is here in Philippines. Gaano ba karami ang mga simbahan dito sa Pilipinas? How many Christian churches, born again, Baptist, evangelical. Gaano ba karami ang simbahan sa Kristiyano, born again, Many Baptist, evangelical Christians. maraming evangelical na Kristiyano. It's great that here in this country there is a lot of churches, Maganda na dito sa ating bansa ay maraming simbahan. but we never heard here in this country Pero hindi natin narinig sa bansang ito about great revival patungkol sa muling pagkabuhay which impacted all the country. na kung saan siya ay nag-impact sa lahat ng bansa. Never. Hindi. Only small local revivals, Palagi lang yung maliliit na lokal na pagkabuhay, but never great spiritual revival pero wala yung pinakamatinding muling which pagkabuhay impacted all the country. na kung saan sila ang nag-impact sa lahat ng bansa. What is wrong? Ano kang mali? That is mean that Holy Spirit is grieved. Ibig sabihin nito, ang banal na Espiritu ay nagdadalamhati. That is mean that many churches don't doing instructions of God. Ibig sabihin nito, maraming simbahan ang hindi naman sumusunod sa binibili ng Diyos. And God is not able to make great spiritual revival in this country. At ang Diyos ay walang kakayanan ngayon muling magpakabuhay Many sa people lahat ng bansa. Many people have revival in their mouth, Maraming tao ang nagsasabi lang ng muling pagkabuhay sa kanilang bibig, but we misunderstood
understood what revival is. Pero hindi natin nabigyan ng halaga kung ano ba ang ibig sabihin ng muling pagkabuhay. Now people understand revival in different way. At maraming ding tao ngayon, ang mga taong naiunawaan lang to sa ibang bagay, ang muling pagkabuhay. Many people understand revival today Maraming tao ang pagkaunawa nila ngayon, that there is to go to the big conference na ibig sabihin ay pumunta ka lang sa malaking conference, when the great preacher is coming, na kung saan yung pinakamadakilang nagtuturo ay parating at nandoon. and then they go to the conference like this, At sila ay pumupunta sa malalaking conference. and they say, wow, it's very nice, very At nice. sasabihin nila, naku, napakaganda dito talaga. I feel that I charge my batteries. Nararamdaman ko na ako ay punong-puno, ang baterya ko ay napuno. Great revival happened in me. Ang muling pagkabuhay ay nangyari sa akin. And there was 1,000 people, At maraming 1,000 tao, 2,000, 5,000 people. 2,000 hanggang 5,000 tao. And many people come in the front. At maraming tao ang pumupunta sa harapan. And they say that they want to come to Christ. At sasabihin nila, gusto nilang lumapit sa Diyos. But the problem is Pero ang problema ay, that after this conference, pagkatapos ng conference na ito, none of the churches wala man sino sa kanilang simbahan pointed a big increase of believers. nagbigay ng puntos para sa dumami ang lahat ng It was only mananampalataya. one day revival. Ito ay isang araw lang na muling pagkabuhay. It was charging batteries, Na kung saan sila ay na-charge sa kanilang kaluluwa, but it was ng not baterya, revival. pero hindi ito revival o muling pagkabuhay. When Apostle Peter Na kung saan ang si Apostol Pedro was preaching the simple sermon, na nagturo lang ng simpleng pagtuturo. and this day 3,000 souls was saved. Na kung saan ng araw na yon 3,000 ang taong naligtas. And each of this soul At ang bawat kaluluwa go to the world, pumunta sa bansa, mundo, and were created churches at gumawa sila ng mga simbahan and started Christianity. at nagturo patungkol sa Kristiyano. Great spiritual revival in the country is possible. Ito ang dakilang muling pagkabuhay ay posible. And we know that from history that already in history there were great revivals. Alam naman natin sa buong kasaysayan na meron namang muling pagkabuhay na. It was always started from the small church like us. Ito ay nagsimula lang sa maliit na simbahan kagaya natin. From the small church like us here. Mula sa maliit na simbahan na kagaya natin ngayon, Can start great spiritual ay revival. maaaring magbigay buhay ng dakilang muling pagkabuhay Which will awake all the country. na kung saan ay magigising sa lahat ng And which bansa will change this country forever. at magbibigay pagbabago sa bansang ito magpakailanman. It's possible. Ito ay posible, But we are sleepy. pero tayo ay natutulog. We prefer be sleepy on the sermon Mas pinipili natin na matulog sa araw ng pagtuturo and we almost fall asleep. at sasabihin at tayo ay halos makatulog na. We need to awake ourselves. Kailangan natin gisingin ang ating sarili. We need to find what will awake us. Kailangan natin isipin, ano ba yung mga bagay na magpapagising sa akin? This is job for pastor also and for leaders. Ito ay para sa trabaho ng pastor at syempre sa mga leader din. How to awake the church. Kung paano ba gigisingin ng simbahan? This is not easy to awake the church Hindi ito madali na gisingin ng simbahan. because people like hiding themselves Dahil ang mga tao ay gustong-gustong itago ang kanilang sarili in their own hiding places. para dun sa kanilang komportableng lugar. And it is only favor of Holy Spirit At ito ay pabor lang sa banal na Espiritu if He show me kung siya ay magpapakita in which place are you hiding yourself. na kung saang lugar ka nagtatago. It is favor of Holy Spirit Ito ay pabor ng banal na Espiritu if He reveal to me kung ipapahayag niya sa akin how to awake you in your life. kung paano ka ba nagigisingin sa iyong buhay. And that's why we cannot start the great spiritual revival in this country. Kaya nga hindi tayo makapagsimula ng spiritual revival sa bansang ito. Because pastors and leaders Dahil ang mga pastor at ang mga pinuno have their own ideas. ay meron kanya-kanyang ideya. They are focused on organizations, At marami ang nakapokus lang sila, On nakatuon plans. sila sa organisasyon, sa mga plano, but they are not focused what Holy Spirit telling to us, pero to hindi them. sila
doon sa kung saan sinasabi ng banal na Espiritu sa kanila. And they speak a lot about the revival, At marami silang sinasabi patungkol sa muling pagkabuhay. but they don't know really what revival is. Pero hindi naman talaga nila alam ang totoong Be pagkabuhay. emotional Lalo na sa kanilang damdamin. and be so filled with the presence of God. At tayo ay punuin ng presensya ng Diyos. It doesn't mean that you are awake right now spiritually. Hindi pala ibig sabihin nito ikaw ay gising spiritually. And we need to understand one thing, Kailangan natin, at isa pa pala, kailangan nating unawain itong isang bagay that the great revival na ang pinakadakilang pagkabuhay is starting in us. ay nagsisimula sa atin. If we will have 12 people here in this church Kung magkakaroon tayo ng 12 na tao dito sa simbahan, who will be spiritually awake na kung saan siya ay spiritual na gising and ready to suffer for Christ at handang maghirap para kay Kristo and ready to suffer for the gospel, at handang maghirap para sa Ebanghelyo, we can start the great revival. tayo in this ay town. makakapagsimula ng muling pagkabuhay But sa you need to be simbahan. perfectly clean. Pero kailangan ay ikaw ay perpektong malinis. You need to delete all the sin from your life. Kailangan burahin mo ang mga kasalanan sa iyong buhay And you need to be serious for the matters of God. at maging seryoso ka lalo na sa patungkol sa Diyos. Give me 12 people like this, Bigyan mo ako ng 12 taong kagaya ng ganito and we will start the great things in this country. at magbubukas tayo ng matinding revival o muling pagkabuhay sa bansang ito. Amen. So now let us cry Kaya ngayon tayo ay umiyak in our prayers sa ating mga panalangin, to Holy Spirit sa banal na Espiritu, that He will return to His church na tayo at na siya ay magbabalik sa ating and simbahan His power will be manifested. at ang kanyang kapangyarihan ay maihayag. Go to your houses today, Pumunta ka sa iyong bahay ngayon, humble yourself before God. magpakumbaba ka bago ang Diyos. You members of Christ's church, Ikaw na miyembro ng simbahan and cry that Holy Spirit in full of His presence at umiyak ka na, Panginoon, marami na sa iyong presensya will visit this church, na bibisita sa simbahan ito. and He will open the windows of heaven, Na bubuksan niya ang bintana ng kalangitan and He pour out His grace to at us. ibibuhos niya ang kanyang biyaya sa atin. Amen. 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 And now, in conclusion, At sa pinakahuli, bilang konklusyon, there may be some of you here maaaring ilan sa atin dito who have lost visible presence of Christ in you. na kung saan nawala ang nakikitang presensya ng Kristo sa iyo. Maybe some of you are backsliding Maaaring iba sa inyo ay backslide and you lose the presence of Holy Spirit in you. at nawala ang presensya ng banal na Espiritu sa iyo. I want to tell you that even Holy Spirit leave you His presence. Gusto kong sabihin sa iyo na kahit na ang banal na Espiritu ay iniwan ka, I promise that He don't leave you forever, pero hindi pangako, hindi kanya iiwan magpakailanman. and He don't leave you to perish. At hindi kanya iiwan para mapahama. Don't be even a single second more Kahit isang segundo in the absence of Holy Spirit. na mawala ka sa presensya ng banal na Espiritu. Search out for the sin in your life Hanapin ang kasalanan sa iyong buhay, and everything what's grieved Holy Spirit in you. na sa lahat na nagbibigay pighati sa banal na Espiritu. Give it up. Isuko mo na yan, Bow down on your knees lumuhod ka sa And- iyong mga tuhod, and cry to Holy Spirit. at umiyak ka sa banal na Espiritu. Return, O Holy Spirit, At sabihin mo, bumalik ka, o banal na Espiritu. and dwell again in my soul. At manahan muli sa aking puso. Amen. Amen. May God grant us that will not grieve Holy Spirit as a church and as a people. Nawa ang Diyos ay magbigay sa atin na hindi bigyan natin huwag nating bigyan ng pighati ang banal na Espiritu at ang buong simbahan. Amen. 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 Lord, I pray that you will pour out your Holy Spirit on this church and Yes, all the Lord. churches in Philippines, that many sinners will be saved. Yes, I Lord. ask you, Holy Spirit, to always showing us clear instructions Yes, what we should Lord. do. Yes, That you will be revealing us what is blocking us as a church to Yes, grow. Lord. We are Yes, called Lord. here to build your kingdom. We Yes, are called here Lord. to bring more sinners Yes, into this Lord. world.
we don't want to grieve you anymore. We Yes, want you Lord. to show us. If you fly away from your church, come Yes, back Lord. Yes, and open Jesus. your windows Yes, and Lord. try and Yes, ask and Jesus. help us to clear our doctrines, our teachings, Yes, everything what Lord. is blocking you. Yes, Please Lord. bring and restore. Yes, Please Lord. restore your presence in our hearts. Yes, Lord. I pray that for every person which is here, which Yes, have Lord. absence of your Holy Spirit, Yes, Lord. that you will return Yes, and you will live Lord. again Yes, and you will Lord. restore this person. Yes, So Lord. everyone here will be Yes, ready to Lord. work, ready to Amen. suffer, Amen. ready to preach the gospel. Amen. That if you will send, I will send him to Siberia, to Yes, Russia, Lord. to Yes, Antarctica. Lord. He Yes, will be Lord. ready to go to Amen. preach your gospel and Yes, sacrifice Lord. his life. Yes, I pray for Jesus. missionaries Yes, and I pray for Lord. people who will be bold to Christ. Yes, Lord. Because you, Jesus, you give your life for us. Yes, The most Lord. precious things. You Yes, show Lord. your love to us. Yes, Praise your Lord. holy name, Jesus. Amen. Amen. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Thank you.